Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkatiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakita ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral." Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya, at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpalang Sunday morning sa inyo pong lahat.
At ngayon po, linggong ito, ang ating pong magiging pagninilay patungkol po sa tinatawag na authority of faith. Ipinahayag po ng Panginoon ang katotohanan na mula sa Ama. At sa kanyang pagpapahayag, meron silang napansin. Ano pong napansin nila? He is a person of authority. Hindi katulad daw ng mga tagapagturo ng batas. What is the difference? Very basic po ang naging difference. One, it is simply because Christ is the Word incarnated. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga't, anumang kanyang sabihin, kanyang isinasagawa. Doon nagmumula ang kanyang tunay na kapangyarihan. And it is also because the reality of Christ, our Lord, is that His authority comes from the Father. Galing sa kanyang Ama. Kaya nga't anuman ang kanyang gampanan, ang anuman ang kanyang gawin, ito po ay nagiging totoo. Mga kapatid, yung authority of faith that we have, which is both spiritual and moral, is also based in this reality of the example of Christ. Well, first, dahil tayo nga po ay mga nananampalataya kay Lord, tagasunod ni Lord, who is the way, the truth, and the life, dapat dala din natin yung authority because of that faith that we have in Him. Pero katulad din nung kay Lord, gusto ba natin talaga magkaroon ng authority, kapangyarihan, ang ating pananampalataya, ang ating mga sinasabi? Well, kailangan yung salita maging buhay. Or ang salita maging buhay sa atin. As people of faith, our faith is empty without works. Diba sabi ni Santiago? At sa ating gospel ngayon, malinaw din. Wala tayong pinagkaiba sa mga tagapagturo ng batas nung panahong iyon kung tayo'y magsasalita ngunit hindi tayo gagawa. Kaya nga po, do we believe in the authority of our faith? There is such a thing. But it is always a word in action. Sana po, ito yung maging katuparan sa ating buhay. So that no matter if we preach at tayo'y hindi nila pakinggan, ang mahalaga, hindi nila kayang sabihin sa atin, hindi naman tunay sinasabi mo dahil hindi naman namin nakikita sa buhay mo. Okay po. Siyempre, ang hindi natin dapat nalilimutan, always be blessed and be a blessing.